And welcome to Life Adventure Family. Ngayon ay nagpapakain kami kay Miles. Ayan. Green diet. Say hello! Hello! Kain siya eh. So, ang purpose ng video na to ay papakita namin sa inyo kung ano yung kinakain ni Miles, yung baby namin na may eczema. Dahil sobrang dami niyang allergies. So, ano yung mga allergies niya? Marami siyang food allergies. Yung mga basic like soy, wheat, eggs, dairy, mga citrus, strawberry, nuts, sinabi na may nuts, yeah. Banana, nag-react din siya. Broccoli, nag-react din siya. Carrots. So very talaga. Konti lang talaga yung options namin. So, ayun, papakita namin sa inyo kung ano yung mga kinakain niya. Dahil simula umaga, tanghali, gabi, same lang. 1-year-old na siya, pero puree pa rin siya sa ngayon. At hindi pa rin talaga nakaka-try ng solid na solid. Kaya naman niya, pero yung malalambot lang. Like, kunyari, yung potatoes, kailangan boiled din talaga siya na potatoes, ganun. Tapos ayun, so waiting kami ng dietitian next week. So hintayin natin para mag-progress na yung diet ni Miles. Pero so far, yung diet na to, yung mga pinapakain namin sa kanya, okay sa kanya. Hindi nag-flare yung skin niya. Dahil yung food na to ay less histamine, less inflammatory, less food for candida, something blah blah, eczema, eklabo. So, basta in short, kumbaga, hindi siya, parang na-maintain niya yung skin ni Miles na okay. Hindi siya nag-a-add dun sa inflammation, ganun. Hindi rin siya, parang, basta, hindi nagre-react yung skin ni Miles pag ito yung kinakain niya. Kaya parang, stick lang muna kami dito, habang nagtatry pa kami ding, naghihintay kami na parang, mag-settle down din talaga yung eczema niya. Tapos, makatry pa siya ng iba pang foods. Yes. So, ayun, ano nga ba yung mga kinakain niya? Papakita namin sa inyo. Yeah. And 3, 2, yan. So, number 1, ay ang una niya, ang hinahalo namin sa food niya na blended na puree ay spinach. So yun. Dahil Rich in iron. So sobrang dami naman ng benefits ng spinach at good din siya for baby na may eczema. Ang next ay potatoes. So patatas. Dahil ang paborito talaga niya ay squash and sweet potatoes. Kaso yung sweet potatoes dito kulay orange. So rich siya in carotene. So possible siya na mag-cause ng carotenemia kung sobrang daming sobrang daming intake. Yeah. Which is daily kasi nga everyday namin pinapakain. So kapag nagpapahinga tayo sa sweet potatoes, dinadagdagan lang namin ng patatas. Yeah. Para lang mas ng konti. Mas malapot yung puree natin. Siguro mag-1 month na siyang nagtanggal muna kami ng sweet potato dahil medyo may konting paninilaw na siya dahil mataas nga sa carotene yung sweet potato. Na orange. So, tsaka squash. Ayun. And carrots. Next is leeks. Leeks, yes. So, naamoy onion. Amoy onion kaya yung hininga niya pag kumakain medyo matapang. Pero known ang leeks for parang anti-inflammatory. And another very nutrient dense at anti-inflammatory din ay celery. So swerte namin kasi si Miles, okay lang sa kanya yung lasa ng celery. Medyo matapang kasi yung celery, 'di ba? Kahit yung amoy. So hindi lahat nagugustuhan ng celery. So swerte namin kasi si Miles gusto niya yung celery. And good kasi ang celery para sa may eczema. Celery. So yun yung mga, in short, gulay mainly yung kinakain niya. Yeah, oo. Yan Bata pa na lang yun. vegetarian. So ngayon hindi kami magdagdag ng chicken breast kasi yung last luto namin, siguro mga naka 3 days na siyang chicken breast. Minsan pag napupuno na yung threshold niya sa eczema, may lumalabas sa chicken. Bakit? So, ayun, tinatanggal namin. Parang chicken,
may chicken, tas next naluto, wala, may chicken, parang ganyan, ina-alternate namin. Pero ano lang, yung chicken is parang may meat lang, ganun. Para may protein, ganun. So yun. So ito na, nilinisan ko na sila lahat. Outdoor Outdoor cooking tayo. Cooking. Funny si tatay, Tapos, no? ayun, linisan ko na at kinat ko na. Tapos, kung mapansin yung nakalagay sa dito malaki, dahil may tubig siya at may nilagyan namin ng sodium bicarb para matanggal yung mga insecticide na kung ano mga insecticide na nandito. Gusto mo? Kung gusto niyong papakin. Maliit. Yun, kaya pureed kasi most of them, although yung potatoes okay lang, mahirap siyang ibigay kasi sa bata na hindi sila macho-choke, parang ganun. Like for example, yung spinach, madula siya, 'di ba? So kung hindi namin siya i-blend kasi mahirap siyang ibigay ng as is. Na kunyari boiled lang siya ganun. Madula siya, pwede siyang ma-stuck kasi sa throat. Kaya yun yung reason bakit hanggang ngayon pinupuree namin yung food niya. Yeah. Siya yung bata na 1-year-old na sobrang. Kasi pag makikita mo sa iba kung ano-ano binibigay na solid, pero ngayon dahil nga sa eczema niya, parang priority namin. Hindi kami nagpapa-pressure na sa ganun. Oo. Kasi isang lang talaga, lang namin, isang pagkain lang na mamaling bigay. Example, saging, yung banana. Grabe, nagsusuka tapos galit na galit talaga yung skin niya, pulang-pula. As in, kasi na-experience na namin kaya ngayon inuunti-unti namin siyang mag-introduce ng mga pagkain. Ngayon pumapapak na siya ng apple, di ba? Oo. Pumapapak konti-konti, ganun. Dati nag-start nga lang kami sa sweet potato lang, patatas lang talaga kinakain niya. Siguro mga ilang buwan din yun. Siyempre may gatas. Main naman talaga yung gatas nung mga ilang months pa lang siya. Pero ngayon, dahil more than 1-year-old na siya, kailangan na talagang mag-win sa food. Yeah. So, ayun. Hintayin natin na sasabihin ng dietitian. Pero sa ngayon, kahit ito yung everyday niyang kinakain, happy naman kami kasi obviously, tingnan mo naman, puro gulay. Puro gulay. Siya pa yung mashealthy pa nga siya kasi sa amin. As long as parang kinakain pa rin niya, gusto naman niya, which is nauubos niya yung isang punong-punong ganito, happy naman kami doon. So siguro, by the time na sa tingin namin medyo nagsasawa siya, baka medyo palitan namin, ganun. At hindi nga siya nasasawa Sa ngayon, 3 times a day. dahil kinakain naman niya at wala namang problema, tas ito naman mga pagkain na to, wala din namang problem kung like kainin mo siya everyday. So happy naman kami. Hindi naman kailangan na Except dun sa sweet potato na nakakandilaw nga. Yeah, oo. So, ayun. So, ang gagawin ko next is, ihiwain ko na tong mga to. Tapos, ilalaga. Tapos, i-blender. Tapos, pagkatapos, ito na yung final product. Ayan yung final product, puree. Ito din yung dinadala namin kapag nag-hike kami or nagta-travel kami. Nilalagay lang sa silicone na container. Sariling gawa namin kasi walang preservative, walang sugar. Kung ikukumpara dun sa nabibili sa mga grocery store na naka-pouch na food. Kahit sabihin parang all organic. Siyempre isipin mo may preservatives pa rin yun kasi tumatagal siya di ba? Na which is hindi good napapanis. May eczema. Kung walang eczema siguro kung wala rin kaming pakialam niya. Kung ano-ano na pinapakain namin pero dahil nga may ganun siyang problem kaya kami, hinay-hinay. So siguro yung pagkain niya na to mga 2 months na simula nung dumating kami dito sa bahay na to. Ito na yung pagkain niya. Plus additional na gatas. Ginawang kutsara. Ginawang kutsara yung leak. So yun, hindi man siya nagsasawa. Ayun. So, ayun. Go na. Prepare. Hihiwa mo na yun. Hiwa ko na? Yun na. Yun na yun. Ito na yun. Tapos, iboboil lang yan ng, as in, sama-sama sila. Ganun. Yeah. Tapos, ikikip lang din yung water. Siguro, iboboil mo lang siya sa konting water, para makip yung water. Kasi, syempre, napunta na din dun yung nutrients ng ibang gulay. Tapos yun, i-blend na yan all together. Tapos, after nung na-blend na siya, naging puree na, nilalagay namin siya sa Tupperware. Nilalagay namin siya sa Tupperware. Tapos, yun, nire-ref namin. Ito, good for 3 days to. So, isang lutuan lang, isang blend.
Tapos may pagkain na siya good for 3 days. So, ayun. So, ano- sana, kapag yun nga, na kami ng dietitian, ma-improve pa to. Yeah. And siguro magkaroon pa kami ng iba pang options. Kasi parang dumating na kami sa point na parang nawalan na kami ng gana. Hindi naman nawalan ng gana. Parang na kaming mag-try ng ibang food. Kasi nga parang, dahil syempre natatakot din kami na mag-react siya. Parang nauubusan na kami talaga ng options. Parang yung excitement ba, na parang magpa-try kay Miles ng food, parang unti-unti siyang nawawala. Yeah. Kasi parang, hindi na naman yan pwede. It's either magre-react siya sa isang food or malalaman namin na itong certain food na to is hindi pala siya good for may eczema. Kasi nga, parang possible na i-increase siya ng risk for inflammation or yun nga, parang kumbaga food siya for candida eclabu. Yeah. Kahit gulay pa siya. Or kahit hindi fruits lahat. na akala namin healthy. So, ayun. Healthy naman, pero yun nga, nagkataon lang na hindi sila good for someone with eczema. Hindi siya good for the gut in short, kasi food siya ng candida na nagkaroon ng overgrowth. Grabe. Basta yun. Mahirap siya. Masyadong complicated yung eczema. Ang daming kino-consider na ito nga sa pagkain. Kaya sa ngayon, dahil ito yung talagang hiyang na hiyang siya. So, stick lang kami. lang tayo dito. Pero syempre, hindi naman ganito dapat forever. Mag-unti-unti kami mag-introduce ng mga pagkain. Pati sa solids, parang alam naman natin na darating din yung point na yan na kakain din siya. Syempre, magkakangipin din siya, kakagat din siya, di ba? Yeah. Pero sa ngayon, chill lang muna tayo. Kaya yung tae niya, as in, hindi na kami masyado na-experience na sobrang kasi yung tae niya form, type 3, Type 4. 4, mga ganun. Maganda. As in, Tapos maganda. everyday talaga siya. Buo. Ayun, parang Hindi in siya short, parang tae ng kanding. Kasi kung kinakain niya, puro gulay. Puro green. Yung color green din eh. Mas maganda pa yung tae niya kaysa sa amin eh. Oo. So, ayun. Kung saan man kayo... Yung kinain mo? Celery? Celery. Kumain na ilaw na celery. Hirap kasi baka malunok niya eh. Kung ano man yung Bite mo. food na kinakain ng baby nyo ngayon, Bite. ituloy nyo lang. Basta kung doon siya hiyang. Kami hindi na namin masyadong iniisip yung mga kung ano-anong itatry. Ice cream. Kasi may napapanood ko sa video na ice cream. Tas nag-iiba yung... Ayun. So siguro ang isang tip is kapag may eczema yung baby, number 1, less sugar. As kung kaya ngang Stay away from sugar better. kung kaya ngang wala As in kahit anong klaseng sugar man yan. Dahil nagpapalala siya sa eczema. Inflammation. All inflammation in general. Yeah. Kahit sa atin bawal nga din, hindi nga din maganda yung sugar eh. Next is preservative. Pag may eczema, hindi good yung food na preservative. Nabili. Ano pa? Lahat ng processed foods. Lahat ng nakakahon, lahat ng nakalata, lahat ng process, lahat ng hindi whole food, hindi kayo may gawa, hindi siya good. Dahil malaking factor yung... Ayaw na niya kumain tuloy. Malaking Hindi niya yung gusto. Bigyan mo na kasi yung malaking celery. Alinten. Yan. Ginagawa lang naman yung kutsara eh. Malaking factor yung... Ano bang gusto mo, anak? Wala, gusto lang niya paano? Yung kanina? Si boss. So yun, less or no sugar, No preservatives. no preservative, no process. Lahat ng process as in hindi talaga maganda. Kahit sa atin hindi maganda. So lalo na sa batang sensitive yung skin. Kasi siguro na rin. Although kahit ganito yung kinakain niya, parang blessing in disguise na din kasi. Healthy. Oo, kasi kung siguro ngayon hindi siya allergic
masyado sa maraming pagkain. Baka kung ano-ano nung pinapakain natin. Oo. No? Like, lalo yung mga biscuits, mga ganyan. Kasi doon naman tayo accustomed napakainin yung mga bata ng mga biscuits, ganyan. Pero yun nga, kung titingnan mo maigi yung ingredients niya, like, may sugar din talaga, may sugar content din talaga yung mga yun. So, siguro okay na din na parang bata pa lang siya, ito na yung nakakasanayan niyang lasa. Para at least, pag laki niya, mas magugustuhan niya yung mga ganitong klase ng pagkain kaysa yun nga, yung mga matatamis. Kasi 'di ba, syempre pag naumpisahan ng matamis, parang gusto mo na lagi. Yeah. Parang tayo, 'di ba? Addicting. Kaya parang ayaw na natin yung lasa masyado ng mga gulay, mapapait, ganyan. So, ayun. Nakakagat ka Oo, ba? nakakagat. Nginungoy. Nakita mo, ngayon kumakain na siya ng solids. Darating din Pinapapak yan. pa niya. Isa sa parang isa sa pinaka natutunan namin sa journey na to ng XM Animals is learn how to be patient, di ba? Kasi nga, hindi siya overnight, hindi siya one click na gagaling. Parang It takes ganun. time. So parang ito, sa pagkain, parang hindi rin kami nagmamadali. Parang kung ano yung gusto niyong kainin sa ngayon, sige lang. Kasi may iba nga, parang like ako, yung pamangkin ko noon, parang kanin lang yung kinakain. Kanin lang at hotdog, parang ganun. Pero 'di ba okay naman as long as kumakain yung bata. Parang ganun. As long as kumakain siya. So, ito, better pa kasi gulay yung kinakain. So, parang chill lang, chill. Chill lang tayo. That nakikita natin maganda yung resulta. Tapos, yun nga, parang hindi napapalala yung eczema niya. Yan lang, stick lang tayo dyan. So, ayun. Oopsie! Thank you for watching. Ayaw mo At ba yun? nagawa na rin namin tong video na to about food. Say bye-bye! 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 Blow a kiss! Blow a kiss? Blow a kiss? Busy. Gustong sabik na rin siguro na mag-solid na solid. Oo, yung may kinakagat siya. Kasi may ngipin na siya, 4 na sa taas, 2 sa baba. So, gusto na rin siguro niya yung nagkakagat-kagat. So, yun. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Bye. Blow a kiss. Mwah. Mwah. Abing. Ayan. Yes! Ay, sus! Stop na. Bye-bye. Sumubo pa.